leadership in grieving. Have you ever had to lead while grieving? Pinigilan ako mag-preach kasi ako parang ito yung healing ko. So sabi niya pa si Eric, hindi ka mag-preach. Okay na yun. I don't get that kasi grief is part of life. I mean, the Bible says that there's a time for everything. There's a time for mourning. So yung first ay denial. And then next ay anger. And then yung B is bargaining. And then depression state. Tapos acceptance state. Ayoko nung mga gantong ending. Ang one mistake that we should not do is to... Okay, welcome to another episode of Lead Spark. And we are in Bethel. Yeah. Bethel Friends and Company. Sa May Kawayan. Sa May Kawayan. Grabe. And this is... Sarap ng kape. Oh. Sobrang iba, sarap ng iba. kape. Panalo dito. Itong And- place na to ay hobby place. Co-working, Co-working hobby place, and coffee shop. Yeah. May kape. Kung Yeah. naghahanap kayo ng Sobra. different environment na gusto nyo mag-work, so hanggang 12 a.m. yata, no? Oo, Yeah. 12. Ang galing. 12 to 12. Ang ganda ng vibe. Sobrang ganda. And we are, syempre, joined by our honorary. Na-miss natin. Na-miss namin. Oo nga eh. Grabe. No other Thank you, than bro. Pastor Rui. Yeah. Yeah. So, kamusta naman ang life? Balita namin ang daming mga ganap sa... Yes, madami. So, kaya hindi ako nakasali lately, but I'm happy to be here and back. So, marami tayong pagkikwentuhan today. Correct. Ang topic natin ngayon, bro, ano to? Maganda to kasi usually pagka November 1, di ba? Oo. Magandang gabi bayan. Yeah. Alam mo na yan, mga horror. Inaabang. Inaabang yan. Nanood ka ba dati nun? Oo. Tapos utusan ka ng mama mong bumili ng... Bawal. Oo. Di pwede. Oy, wala nga palang mantika. Alam mo na yun eh, di ba? Bakit mo ngayon sinabi? Laging guest si, ano pangalan? Lilia Kuntapay ba yun? Yung matandang Yung matandang babae, malaking Boy. white lady. Boy pa ba yun? Patay na. Oo. Pero nagkaroon din siya, di ba? Anyway. Nagkaroon siya ng last episode na gano'n din yung ano niya. Okay. So, gusto natin maiba yung episode. Yung gagawin natin this time sa Lead Spark. Ang pag-uusapan naman natin, RJI. Leadership in grieving. So, yeah. Parang, paano ba yung itsura ng leadership kapag ikaw mismo naka-experience ka ng loss? Or one member, one follower, or your organization as a whole kasi nangyayari yun, di ba? So, pwedeng literal na you lost someone, just like me, just like you, di ba? Correct. Lost a parent. Or probably someone na very iconic sa group or sa company, tapos na-fire or lumipat. True. Yung ganun, no? Oo. So, maraming klaseng losses na pwede ko mo ma-experience yung grieving. So, ang pinaka-common yung when you lose a person na close sa'yo, may identity din. May work din, loss of work, nag-grieve din yung tao doon, and loss of purpose. So, yung mga yon yung reason. No? And kayo ba, have you ever had to lead while grieving? Meron ba kayong mga ganong experience? Kwento na to ng recent story na agad. Pwede. Pwede, no? Oo. Kasi recently, like 2 weeks ago ba? Hindi, 1 month na pala. Imagine, 1 month. 1 month na pala yun. 1 month ago namatay yung mother-in-law ko. So it's very fresh na yung somebody passed away. Tapos, paano gagawin nyo? Sabi nga nung asawa ko, ulila na siya kasi wala na rin siyang father. Tapos wala na rin yung mom niya. And yung pagkawala ng mom niya is very sudden. Sobrang bilis. So, nakakagulat. Hanggang ngayon, pag tinatanong ko si M, kamusta ba siya? Hindi pa rin nagsisink in. Hindi pa rin nagsisink in na wala na pala si nanay. And, but yeah, later on, we'll discuss yung paano ba kami nag-move on? Paano ba kami nag-move on now? Paano ba kami nabubuhay ngayon? Maraming nagbago eh. Maraming... Of course. Yung mga changes nun, yung routines, yung... Even yung tradition sa family, magbabago siya, di ba? Yeah, and yung isang good
thing na nangyari sa family, yung siblings talagang mas naging conscious sila, mas naging intentional talaga to meet like once a week or at least video call almost every other day or every day sila nagvi-video call ngayon. Na before hindi na nagagawa kasi nga sobrang busy na lahat. All of them are already working pero yun nga, because of what happened, nagkaroon ng parang consciousness to stay connected. And parang even nagkaroon ng plans to bumalik sa Bulacan para magsama-sama and all that. So, dami nangyari. Pero syempre, masakit na nawalan ka ng magulang. Oh, so, for sure. Yeah. Yun. Kayo ba? Ikaw, Pastor Rui? Yeah, I remember. Yeah, 13 years ago. I remember that. Na, hindi pa yata ako yung senior pastor nun. But I was like, so again, ang context is like, you have to lead, pero paano yun, diba? Parang you're grieving. So, I lost my dad 12-13 years ago. It was hard kasi syempre, yun nga, life goes on. You have to lead the team. You have to preach. Pero naalala ko lang noon, ewan ko kung nagko-crossover na a little bit. Go lang. Pinigilan ako mag-preach kasi ako parang gusto ko mag-preach, parang gano'n, parang ito yung healing ko, gano'n. So sabi niya pa si Eric, hindi ka mag-preach, okay na yan. And it was hard kasi organizationally kailangan pa rin mangyari the things. Of course, nag-leave naman yata ako, but that's just what, a week? Parang gano'n. Parang hirap din, no? Pero ano yung reason daw for giving a break ni Pastor Eric? As naalala ko noon, sakto na meron kaming which is great. Saktong meron kaming parang pastors retreat pa. Well, not really retreat, but parang church planting summit pala. Church planting summit sa Bacolod. So sakto na sige, parang ganun, sumama ka. Punta ka doon so that you can heal. And I guess that's that's important. Kasi I've been doing pastoral work, no. Ang ewan ko, parang may kultura yung Pilipino pagka, 'di ba, pagka eulogy. Bawal umiyak ka. Laging gano'n na parang nagpapatawa bigla. Kasi parang, and I don't get it na I don't get that kasi grief is part of life. I mean, the Bible says that there's a time for everything. There's a time for mourning. So I guess ang one mistake that we should not do is to quicken the grieving process, the mourning process. Parang gano'n, parang wala naman nagsabi na dapat 30 days ka lang 40 days nga daw, di ba? Parang nakarating na ba siya sa Dragon Ball? Parang tinakbo na yata niya yun. So, wala naman nagsasabi. So ako, lagi kong, when I'm in a wake, lagi kong sinasabi, take as much time as needed. Kasi it's part of life eh. So very important yun na madaanan mo siya. Right? Yung crying is part of healing eh. So when you cry, 'di ba laging hindi ko talaga gets kung ba't ganoon eh. Pag umiiyak, tama na. Bakit ka pinapatigil, 'di ba? That's pala iyak pa. Dapat totoo 'yun, dapat iyak pa. Tapos so I think that's one that we should change in our culture na parang ang sabi naman ng Bible is that we do not grieve like they do, that they grieve without a faith, parang gano'n, or without hope pala, hope. Mag-grieve ka, pero may hope ka na this is not the end. Pero mag-grieve nonetheless. So wag mong i-suppress. Wag mong suppress, wag mong madaliin. Di ba parang take as much time. Yung grief daw ay, I'm sure, ako naman, ang experience ko ay, again, father din. Parang 2 years ago din. And yung pag nag-grieve ka daw, hindi lang siya emotional pain. So, nandun din yung physical pain. Nandun pagod ka din eh. Pagod ka din, di ba? Yung sobrang pagod nung pag-aasikaso. Manifest sa... Tapos yung ulit-ulit yung tanong, di ba? Ano kinamatay? Uulitin mo na naman. Gusto mo talaga record na lang eh. Correct. And yung yung brain,
pag nag-grieve ka daw, ang na-fire up ay yung physical pain din. So it's the same part of the brain na nag-fire up kapag ikaw ay physically in pain and also emotionally in pain. Kaya pala yung sobrang sakit. Oo, yung physically parang yung mahirap huminga, yung mga ganyan. And yung yung pag-understand natin ng grief, kung familiar kayo dun sa DABDA, na-experience nyo yun, yung ano nga yun, yung 7 stages. 7 nga ba? O 5 pala. Nadagdagan eh. Tumakbo sa Dragon Ball. Nadagdagan along the way. So yung first ay, ano daw? Denial. Ayan, so parang hindi ka naniniwala. And then next ay anger. And then yung B is bargaining. Tama ba? Bargaining. And then depression state. Tapos acceptance state. So, hindi daw siya linear eh. Kayo, paano siya na-experience? More on circular kasi siya eh. Di ba? Parang you can experience everything at the same time. Hindi siya yung tipong, tapos na ako ng denial. Siguro, bukas, ano na siya? Anger na siya, to. Hindi siya talaga parang linear pagkatapos. Parang levels ba? Hindi ganun eh. Pwede naman siyang bumalik-balik actually. Na pwedeng nasa anger stage ka ulit. Or nasa denial ka ulit. Pero natapos mo na yun eh. Pero babalik ka dun. Parang ganun. So, like for example, kami nun, nung nalaman namin na ganun yung sakit ni nanay, parang, syempre hindi namin matanggap na ganun. Tapos, yung anger namin was directed towards the doctor. Kasi yung doctor, ayaw niyang i-confront yung, sabihin yung actual na sakit ni nanay na ito may taning, ganyan. Hindi siya yung tipong doktor na ganun. Ba't ganun? Siguro style niya or out of 9 years niya na rin kasing pasyente si nanay. Doktor nga pala, ito nga pala yung pangalan niya. Ching! Yeah. Pag in-edit natin talaga. Ching! Sobrang daming nandun sila sa stage na parang bargaining nga. So, anger ulit. Pwede rin si doctor ay in denial din. In denial din. Actually, meron siyang sinasabi na hindi nyo ba nakikita yung pasyente, let's parang take it one day at a time. Basta happy tayo. Next day, buhay pa siya. Parang ganun. So, pati yung doctor namin in denial, brother. So, ganun yung setup. But, pala nun, parang umiikot-ikot siya. Pag doktor ka tapos attach ka din sa... naalala ko yung sinabi niya, particularly sabi niya na kung ako lang, ayoko ng mga cases na ganito. Ganun ka-rare. Ganun ka-rare ba yung sakit? Hindi, ibig niyang sabihin doon, alam ko yung ending nito eh. Ayoko ng mga gantong ending. Pero sa akin napunta, so I have to deal with it. Naalala ko nung time na last 2 days na nung mother-in-law ko, di talaga natutulog yung wife ko saka yung anak na nagstay doon, brother niya. And they were really parang processing it with her. Although at that state, ano na siya pre-coma na siya. Coma na siya actually. So, ano siya noon? Parang may halong sana... Yeah, may mga ganong moments. Mga regrets. Regrets. Bakit hindi mo man lang nahintay? Although hindi sila galit eh. Ayun yung I was on the back watching them. Yun yung nakikita ko na hindi sila galit pero alam mo yun, merong sense of regret and pain na bakit ngayon lang to, bakit ganito, sana nakakausap ka pa namin. Ano yun, no? Sa bargaining na yun, no? Bargaining, yes. Oo. Yeah. So sabay-sabay nangyayari yung stages na yun, lalo na mabilis nangyari, mabilis na wala yung loved one mo. Oo. Ang bilis din ng process eh. Correct. Tapos mix up talaga kung nasang stage ka nun. Naalala ko meron pang isang theory na yung DAPDA nga, di ba? Yung isa naman ay parang
nagta-transform daw yung relationship mo. It's not really just accepting na namatay na, but parang moving with, parang ganun na yung relationship mo dun sa person na nawala na, nag-transform na siya through the values na iniwan niya sa'yo, yung mga memories, mga principles na iniwan niya sa'yo. So, pwedeng sa atin, yung iba, di ba, tayong Pilipino, meron tayong time na sineselebrate talaga natin yung araw ng mga patay, ganyan. We're remembering them. So, yun, yung iba sa atin talagang kinakausap yung as if they are here right now. So, ganun daw yung isang point of view na na theory na parang you move with na transform yung relationship mo. Hindi siya totally nawala, nandyan pa rin. But naiba lang yung dynamics mo. Hindi na siya physically nandyan, pero spiritually. For someone na katulad mo, Pastor Ruby, kasi a decade ago masabi mo ba na tapos na yung dabda? Parang nasa acceptance ka na ba? O there was a time na parang nagkakaroon ng relapse na ito na naman? May mga ganong moments ka? I think what's different sa case namin is that ang tagal niya kasi sa ospital. Halos 1 month. So, siguro nangyari na lahat yung dabda dun. Nangyari na lahat doon na siguro parang, hindi pa siya nawawala. Nangyari na lahat. So, may anger din. May anger din sa doctor kasi medyo may play of misdiagnosis. So merong ganun. Which I think everyone is saying naman, by the way. Pagka wala pa akong nakausap na... Siguro part yun ng in denial, no? Because I think so, yeah. So parang sa mga kaibigan naming doktor, we're just processing here. So I think lahat sila sinasabi yung ganun Dapat kasi ganyan. Dapat hindi tinubuhan. Dapat ganyan, ganun, di ba? Dapat sinabi na sa amin agad. So, so I think nangyari yun ngayon. But to say that we are healed, I don't think we will really get there. Hindi ako ganun ka-close sa dad ko. No? So, pero I still miss him up to this very day. So, lalo na my mom, still, from time to time, magchat-chat lang yun na namimiss niya. Siya, ganyan. Anak, bakit ganun? So, again, question. So, and you will never shut that down. You should not shut that down. Ano ka ba naman, tagal na nun, di ba? Parang 10 years ago. So, I don't think we can ever really be fully okay. Healed maybe, pero yung parang pag sabi mo kasing wala na, parang and I've sino ba nagsabi nito? Si Scarlet Witch ba? Kala mo kala mo kala mo parang mga Nietzsche gano'n. Sabi niya, what is grief but love persisting ba? Parang, wow. Ganda what is grief but love persevering? Di ba? Kasi and I was we've lost someone din sa staff. Ito talagang namatay. Si Angelo, very young. Training him to be a pastor. And then bigla na lang nasa school of church planting, biglang sumakit ulo tapos nagpa-check up tapos hindi na lumabas sa ospital. Tapos yun na. Oh no. Aneurysm. Yeah. So actually hindi pa rin alam super kung ano talaga. And ngayon yung dad niya, which is a close friend of ours, always, sorry pastor, kasi hindi ko pa rin po siya na. Sabi ko, okay lang naman po yun. Okay po yan. Kasi ibig sabihin, nagpe-persevere yung love mo. Correct. Hindi siya binibitawan So grief is love persevering. Nagpe-persevere siya. Correct. Na hindi siya talaga totally mawala, di ba, sa memory mo. And I think that's great. Kaya ang sabi ko, grief should be part of our life. We should not be ashamed of it. Di ba? We should not cancel it. Okay? Ganun. Pag meron sa team ninyo na may miss ko yung ganyan o ganyan. We should not. It should be part of our life. Yeah. Tapos gusto kong malaman kung during yung time na nag-grieve tayo,
paano ka nag-lead in your paano yung presence mo, paano pa rin siya na feel sa organization, and yung people around you na may influence ka, paano siya nangyari? Yeah, may mga moments ba na parang you don't feel like leading, ganyan. Tapos, paano mo nilabanan yun, syempre? By the grace of God, I think kasi ang tingin ko talaga sa leadership, the show must go on, always. So kahit ano pa yan, wala kang pera. So yung balance ng vulnerability and responsibility. And I guess everyone is different. Na parang baka may mga tao na parang mas affected. But in my case, parang yun nga laging the show must go on eh. Who's gonna lead? Diba? Parang, and I'm sure okay lang naman yun yung parang sakto na naalala ko nag 10 days training ng missions. Nag-training for 10 days mission. Parang 10 days kasi yung training ulit. Nag-training for 10 days. So they were telling the story of 2 missioners that's gonna go out. Tapos biglang namatay yung parang dalawa sila sabay. Oh namatayan sila ng parents tong dalawang. So the team was expecting na okay, hindi na siguro makakasama to tsaka sa ito. Pahinga na muna. Until the other missioner said, hindi, sige. Go pa din ako. Kasi hindi ko na mababago. Basta pagka kailangan ko umiyak, samahan nyo na lang umiyak. Ganon yung exact words. Wow. Yan yung exact words. Tapos, sige, iyak tayo. Ganon. Sabi daw ng team leader. So, sinamahan siya. Ngayon, nung nalaman nung isa na, sasama ka na din? Sama na din ako. Ganon. Ganon. And then, na-influence na pa, no? Sige, sabi niya, mag-iyakan na lang tayo. Mag-iyakan na lang tayo. So, very important yung grieving with the team. Yeah, ang ganda nun. So, I guess, I don't know, hindi ko na alam kayo, baka kayo meron kayong mas perspective sa corporate. Pero pwede niyo naman pag-usapan eh. Pwedeng part ng meeting na share ka lang anong gusto mong ikwento sa amin. Sige lang, we'll cry with you. And I guess that's very helpful. Na may mga pockets of grieving. Merong morning talaga na mahaba, pero merong here and there na what I call pockets na maliliit na bigla ka na lang iyak. And it should be fine. So I cannot remember exactly if that happened to me, but nga sakto sa akin yung that sakto na merong church planting. And then so I was out. Hindi pa kami kasal ni Carmen nun eh. February kasi yun. February nangyari yun. Tapos May kami kakasal. So meron ding... Wow. Yun din actually is a question na parang tutuloy pa ba natin yung kasal? Kasi hindi for sukob-sukob reason. Pero yung parang kaya ba na emotionally? Kasi... And tinanong ko rin yung mama ko kasi parang game changer siya eh. Pag sinabi niya na nakwag, pero hindi, she was supportive and say, sige nak, I think that's what your dad would want. So, ang question ko, is it healthy? For example, may leader ka na nag-grieve and gusto niyang, very persistent siya, gusto niyang mag-serve pa din, mag-lead pa din. Healthy ba yun na yung mission niya is yung way niya din para mag-heal? Parang okay lang ba na gamitin yun as a opportunity para mag-heal, para ma-distract siya sa grieving process niya? Or detrimental siya para dun sa mental and emotional health ng tao kasi hindi niya napaprocess and distracted lang siya pero hindi niya napaprocess? That's a good question, and I think that's where leadership enters again. Kasi kung ikaw yung may tao na nag-grieve, call mo yun eh. And I guess malalaman, wala sigurong yes or no na sagot. Yeah. Pero malalaman mo as nag-usap kayo, tapos hinayaan mo siyang gawin yung task, nalaglag niya yung bola, for example. Di ba? Parang hindi niya nagawa. Okay, sige, bigyan mo pa ng chance. And then, hindi pa rin niya nagawa. Siguro, yun na yung time na, bro, parang, I understand, you really wanna do your job.
But you need a break. But you really need a break. So, take it from me. So, parang ganun. So, iba. Plus, meron naman siguro ibang case na okay naman pala siya. Di hayaan mo. So, yun, part ng leadership yun na kailangan nating matutunan. Yeah. Doon papasok talaga how much you know yung kasama mo. So, yung relationship na na-build mo, na yun talaga, hindi yun overnight ginagawa eh. Na alam mo talaga na that person is doing this, hindi to distract himself, tapos hindi naman niya na pa-process ng maayos, tapos nalalaglag yung mga task. So, kung kilala mo siya talaga, alam mo yung capacity niya talaga, madali for you to decide. Pero kung hindi mo talaga din alam, ang hirap din mag-decide na pahintuin mo ba siya or patutuloyin mo rin. So, siguro kaya importante na nagbe-build ka ng malalim na relationship sa mga ka-team mo. Ayun. In a perfect world kasi, no, parang sana pwedeng mag-grieve muna tayo, tigil muna yung mundo. Huwag mo na umikot. Kaso hindi. Kasi hindi pwede. Like, kung father ka, hindi mo pwede, saka na ako bibili ng gatas mo ha, kasi nagigrieve pa sa saka ka na mag-diaper. Malungkot pa ako. Oo. Mag-share lang din ako. Nung sa akin, ang nakatulong sa akin, number one, yung I don't know, iba kasi parang ayaw nila i-broadcast o may nawala sa kanila, may nagigrieve siya. Ang nakatulong sa akin nun is number one, honest ako na may pinagdaanan ako. Pero I'll be present pa din, at least for the tasks na kaya ko siyang isabay. And alam kong sabi mo, hindi malalaglag yung bola. And yung nakapag-establish ako ng routine, na parang kailangan ko lang mabigyan ng break yung sarili ko na, for example, morning lang, tapos yung hapon kailangan ko yung time na to. Or baliktad naman, minsan yung hapon ang productive ako, and then yung gabi kailangan ko na yung family ko, parang ganun. Sa inyo may mga ganun ba kayong na-establish na routine para at least may progress, may momentum ka pa rin, and at the same time hindi mo na de-deprive yung sarili mong sa process o morning na kailangan. Kamusta si Ems? Kasi no? Naisip ko lang, bro, baka naman kaya magaling tayong mag-manage kasi lalaki tayo, bro. Magaling tayong objective kasi tayo eh. Magaling tayong mag-box. Mahilig magtago ang compartmentalize. Mahilig magtago. Tago din. Pero pwede rin naman na parang tinabi mo lang muna yan. Kaya naka-function ka pa din, di ba? Sige, mamaya 6 p.m. ako kiyak. Pero tama ka na. So, hindi ko alam sa isang babae na mas emotional. Kamusta siya? Si M kasi nasa stage pa siya na in denial at hindi pa nagsisink in talaga eh. So, may mga moments mapaparealize siya na wala na pala si nanay. No? O kaya maaalala niya yung mom niya in the hospital bed, ito yung ginagawa. So, nandun pa siya sa stage na yun na hindi pa super nag-sink in na she's gone. Naalala ko may time na hindi pa talaga, wala pang sinasabi sa amin na terminal na siya, si nanay. Pero si Em, ang feeling niya ay papunta na doon. Oh. So meron siyang parang foresight na malapit na. This was before, like 3 weeks or 2 weeks bago mawala si nanay. So parang tapos hindi ko maintindihan yung pain niya nun. Sobrang lalim ng pain niya. Sabi ko, teka lang boy, nakita mo, lakas-lakas oh. Tapos kwento namin kay nanay. Nag-joke pa si nanay. Tumawa lang. Tapos yun nga, nangyari the next after 2 weeks, 3 weeks, nawala na. So, alam mo yun, siguro mutant lang din si M. Yung dabda daw, di ba 5 stages yun? Nakalimutan ko lang kung sino yung author, pero naglabas siya ng book, may 6 stage daw. And yung 6 stage ay after acceptance, may meaning na. So meaning, lahat ng process and pain na pinagdaanan mo ay makikita mo na there's purpose after yung pain na yun. So, curious lang ako, dun sa mga, lahat naman tayo nag-experience. Right, at kung wala pa, okay lang. Pero yung sa part na yun, meron ba kayong, I don't know, meaning sa
Sa leadership nyo, sa family nyo, sa strength nyo. I don't know kung paano nag-manifest sa inyo yan. Pero just in case, baka gusto nyong i-share. I have to read the book kasi parang walang meaning para sa akin. Ibig sabihin, I still don't know Parang I still question the Lord up to now na bakit? Anong purpose? Even after how many years? Oo, kasi walang purpose Kung sana meron pala siyang 30 milyon no binigay. Sana may ganun, di ba? May meaning. Nasa mission siya na lumalaban. Walang ganun. So walang purpose. Parang I've lost a dad. My mom lost a husband. We've lost a pastor. Parang wala. So I think we should have to embrace that there are questions really that doesn't have answer. Wala talagang sagot Meron at marami sa Bible na ganun. That na even si Job, parang alam niya naman nangyari sa buhay niya. Hindi naman kiniwento sa kanya ni Lord na kaya nga pala nangyari sa iyo to kasi ganun. Tama yung namatay yun nga, grabe naman yun, binaksakan ng di ba nagpa-party yung mga anak niya sa nabaksakan ng patay lahat. Tapos wala. If you read the book of Job, there's no answer. So I think that we have to embrace. Kaya nga sabi ko, I have to read the book kung ano bang perspective niya. There are a lot of things that walang sagot. And even until now, di ba, we experience things na wala naman. Parang anong meaning nun? Anong purpose nun? Kunyari, mga dilubyo, di ba? Yeah, yung mga lindol, di ba? Mga namatay. Million, thousand yung namatay. Bigla, anong purpose nun? Ang hirap i-grasp. Pero, for some weird reason, some people find meaning after that. Siguro tayo, hindi pa natin, like si Pastor Rui, eventually siguro. In the process. No? Until now, he's processing it maybe. Or baka nga sa langit na yung final answer, bakit nangyari yun and all that. Pero, yun siguro what makes life beautiful. Merong mga colorful, no? Merong mga hindi na natin masasagot forever. I think hindi siya as a whole, yung buong experience na yun, magkakaroon ng generic meaning. Tingin ko bits and pieces. Like for example, ako naman in my case, katulad mo Pastor, nakarelate ako na may konting ano ba tawag doon? Gap sa relationship namin. Pero nung namatay yung tatay ko, nakita ko na siya nakahiga. Iba rin yung yung feeling of loss na yun nga yung wala ng tatay. Tas isa sa mga na-realize ko, yung kaya kong magpatawad ng sobrang laking Wow. Oo. Like kaya pala to, no? Akala ko kasi pag mga ganitong hurt, wala na, kalimutan na lang yan, si Lord na lang bahala sa iyo. Pero yung time na yon, kaya pala. At the face or in the face. Yung in the face of so much pain. So much pain, and actually yung tatay ko nung buhay pa siya nung time na yon, pero nearing death. Hindi na kailangan mamatay. Parang nandun doon, sige, kaya ko ng patawad. Parang nawala ba? Wow. So, yun, I think one meaning yon na, okay, pala, may ganito palang gift si Lord sa akin, yung ganitong klaseng kalaking forgiveness, kaya palang ibigay. Pero yung whole, again, agree ako doon, yung whole process, parang, in the first place, ang kina-question ko, ba't nagkaroon ng malaking gap sa amin? Anong purpose na? Yan yung mga ganong things. Sa amin naman, sa amin ni M, lagi namin napapag-usapan yung meaning nito. Ang lagi namin nasasabi, kaya pala siya ganun. No? Kaya pala parang nagmamadali to si nanay. Kasi alam niya siguro na hanggang dito lang yung buhay niya. Kasi in the last 2 years, ang dami niyang naka-accomplish. Na para bang, ito si nanay parang nagmamadali. Nagmamadali pa rin, no? Pero, dun sa last 2 years na yun, marami siyang mga naasikaso na for the benefit of the siblings. Na parang nagawa mo yun in 2 years time. Ang galing mo So, lahat na, while na dun sa 3rd day ata kami nasa hospital, merong sense of gratitude yung mga siblings na, grabe nung galing ni nanay, no? Na plano niya to, ganito. Even at the very last location niya kung saan siya. Ang nangyari kasi yung hospital room niya, naging malaki yung room.
Kasi marami palang bibisita. Ang dami bumisita lahat ng... Na-upgrade. So, wala kaming choice kundi yun. I mean, kung kami, gusto sana namin sa smaller room, syempre, para mas makatipid. Pero, for yung meaning pala behind it, na kaya napunta kami sa malaking room. Kasi ang daming bibisita, sobrang dami. Lahat, buong department niya ata sa opisina. Tapos, everybody was grieving with us, with the family members. Tapos, grabe yung impact. Tapos nakita namin nung wake, nakita namin yung impact nung ninanay, ganyan. Maraming parang mga day-to-day siyang ginagawa na, kaya pala ganun. Parang nagkaroon ng meaning yung lahat ng mga bagay na dati hindi mo masyado gusto. Yung mga events leading towards that. I mean, even kung paano siya as a person, pati yun nagkaroon ng meaning. Kaya pala kasi she was training all of us nice. For this moment na wala na siya. Tapos may mga hirit siya na pag nawala ako, ganito. Tapos yun pala, mawawala kasi na siya talaga. Akala namin, it's just another nanay moment. Nanay words na, di ba, pag nagagalit sa mga nanay, ganyan. Pero, ayun, parang nagkaroon ng meaning yung mga lahat na nangyayari. Yeah. If there's takeaway, like, syempre, again, we're not experts here, hindi kami psychologist para i-process paano ba mag-grieve ang mga tao. Pero if there's one thing na nakatulong sa atin on grieving and still functioning as a leader, ano kaya yun? Tingin nyo. Nakatulong sa akin personally, it was the community. Parang, I think, dun sa 3 days or 4 days na nagkaroon ng wake si nanay, there was one night na the church was there and nagkaroon ng necro service. And then the siblings were talking about yung impact na weirdly kasi parang nagkaroon ng honoring moment na ino-honor nila ako na dumating daw ako sa buhay nila, nagkaroon ng moment na magka-honoran na. Kasi merong time like last year before kasi natin culture yan eh. Kasi di ba lagi gusto natin culture yan sa Christian culture, gusto natin mag-honor pagka birthdays, ganyan. So may isang year kami na dinaanan namin lahat, na honor lahat. And nagte-thank you yung panganay na kapatid ni M na na-appreciate nila. Oo, na-appreciate nila na dumating ka. And it was because of the community kasi may nagtuturo sa akin na ganito yung value natin. Magandang sabihin mo kaysa sasabihin mo pagpatay na. So, it was because of the community kaya nasimulan namin ni M yung ganon. And then at the last moment, the community was there to parang be with us. And laking bagay knowing that the people around you is there to support you. Sobrang importante yun. For those who are grieving, na alam nila na meron silang malalapitan, na meron silang pwedeng hindi naman kami nanghingi ng pera eh. Hindi naman kami nanghingi ng ikalma mo kami. Hindi ganoon eh. Pero people are there to help you and to be there kung ano man kailangan mo. Malaking bagay pala yun. Especially pag nawalan. Kasi lalo na pag ang dami kasi nangyayari pala pag namatayan ka. Ang dami nangyayari. So, ayun. And kung ibang process of hindi naman yung passing away, kunyari, crisis and all that. Di ba? Iba pa rin talaga pag may community kang lalapitan. Yeah. So, yun siguro yung malaking nakatulong sa amin. Yeah. Na at the time na nag-grieve kami. Ikaw, Pastor Roy? Ako, honestly, may regrets ako na kasi death is inevitable eh. So it's gonna happen to everyone. And yung feeling lang na parang you have time pa, kala mo you have time pa. I mean, hindi kami magkagalit ng dad ko. I mean, we're fine, we're great. Pero how I wish I could have spent more time pala. Yung ganun, yung parang, okay pa naman yan. So kaya nga lagi kong, kapag meron ako mga nakakausap sa church na parang may rift sila ng parents nila. Sabi ko, bro, naku, pagka nawala yung parents mo, bro, it's gonna be something that you're gonna regret. Correct. So, wag
the Bible says, teach us to number our days, diba? So that we may grow in wisdom. So, maging wise na tayo on how we're gonna spend our time. Kasi nga, hindi mo alam eh. Ganda nun. So, ang natutunan ko doon, life is really short. Kasi, and sa mga listeners natin dyan, you wouldn't know. I mean, in the time and age na parang, di ba, yung, minsan nga sobrang funny, yung cancer survivor, tapos biglang madudula sa, may ganun eh, nadula sa banyo, cancer survivor. Di ba, parang, yun nga yung sinasabi ko. Tapos yun yung kinamatay. Yung kinamatay. Kaya yun nga yung sinasabi ko na, ano ba, purpose nito, Lord? Parang ano ba, joke ba to? Yung ganun. So, we really do not know. So, life is short. Death is inevitable. So, let's really make the most of the time that we have here. I agree din doon. The community helped us. Kaya nga may wake. Di ba? Parang may wake. Kasi the people will actually give you strength in times of grieving. So, sana meron tayong ganun, a community that will help you go through that very difficult season in your life. Yeah. Ako naman, two things. Personal, during grieving, mas importante yung presence mo than being perfect dun sa function. Diba? So, you're not required to have perfect attendance. You're not required to execute perfectly. Pero at least yung presence mo. Since, again, wala tayo sa perfect world, tuloy ang buhay kahit nag-grieve tayo. Secondly, for people na under our influence na may pinagdadaanan, compassion talaga and empathy. And so, very timely kasi medyo matunog ngayon yung ano, di ba? Nangyari kay sa anak, sa daughter ni Kim. Yes. So, yung compassion natin na I know, may different perspective tayo, pero compassion and empathy pa rin, malaki talaga ang impact nun. Anyway, we encourage you, no, sa mga taong nakikinig, Lead Sparkers, na kung naging valuable sa inyo itong episode natin, share your story sa comments, no, kung paano kayo nag-lead, nag-function as a leader, and paano nyo na-practice ang leadership during crisis like grieving. And that's it. And I hope everyone, magkaroon kayo ng wonderful November reunions, kung ano man ang mga ganap nyo. And see you sa next episode natin. Bye-bye. Yeah.